Good morning! Good morning, guys! Kanina pa tayong umaga dito sa kusina, no? Mula pagising ng alas 6:30, nandito na ako sa kusina hanggang ngayon. So, nagluto ako ng pagkain ni mother-in-law. Rice, gulay at dal. Tapos, nagluto ako ng banana turon. And then, nag-prepare ako ng lumpia, spring roll, at nag-prepare ako ng para pang binagoongang kangkong at iba pang gulay. Ay, Diyos ko Lord. Life of Buhari. Ayan ang aking kuan, guys. Nandikit ng aking turon. Lami siya, guys. Masarap yung saba, hindi mapakla. Overripe na siya, kaya tinuron ko siya. Ayoko ng overripe. Mas gusto ko yung saktong pagkahinog lang. Kasi pag overripe, ayoko ng malambot. Kasi feeling ko ano siya, luod ba in Bisaya. Ayoko ng overripe. Pero okay naman siya. Ayan, oh. So, ayan ang aking turon. Kumain na si Banja. And then, spring roll. At itong aking kangkong. Ayan. So, try ko i-mix yung binagoongang baboy ni Cherry. Kasi yung Barrio Fiesta na, ano guys, na bagoong, masarap siya sa binagoongang baboy. Kahit, binagoongang gulay, kahit konti lang ang ilagay ko, masarap malasa siya. And then, yung pinadala ni Rona, pinaluto ko kay Cherry. At sabi ko ay hati kaming tatlo, Cherry, ako at Ate Carol. So, magdadala ako pag nakauwi ako ng Lamjong. So, kain tayo ng kapayas, guys. Nadaot na gina-overripe na po itong kapayas. Kaya, minsan nakakalimutan ko, ay meron pala ako niyan, meron pala ako niyan. Sa dami ng mga ganap-ganap at ginagawa ko ay sobra, sa sobrang busy, walang video. So, gumawa ako ng banana turon hindi kahapon, nung Friday. Naubos ni Joy. Kumain si Joy at si Banja. So, nagustuhan nila ang ating banana turon. Kain tayo, guys. Banja, buklayo. Spring roll kani? Spring roll. Yeah. Ha? Yeah. Okay. It's a mosquito. Siya ang katabi ni Ama matulog. Maraming lamok. Sabi ko maglagay ka ng liquid. Hindi daw pwede. Ganun na siya ni mother-in-law. Mainit. Sabi ko buksan mong bintana. Ganun daw. Hindi pwede kay mother-in-law. Magagalit. So maraming bawal. Sabi ko ay tiisan mo na lang at a few days ka lang naman dito. Ay. Tigar ni. Content. Ajul? Content. Yeah. Nag-apply siya guys sa Serbia. Warehouse daw. Waiting lang siya sa kanyang visa. Didi! May wakano. Bigyan natin si Didi. Meron pa dito dalawa. Kahapon din binigyan ko siya ganito. Gusto niya prutas. Kahapon, yung isang araw, yung snack niya turon. Nagustuhan din niya. Kahapon, Spanish bread. Naubos na ang in-order ko kay Kon. Mag-order ako ulit kasi magpapadala ako sa Chituan, guys. Didi, nam ki ho? Nam ki ho? Nam China. Ha? Nam China. Kita nam China. Mano na? Didi Matreo? Wala daw siyang pangalan. Baba. Kano? Ito di kanti. Mabait siya, guys. Siya, masipag. Kusa siyang kumikilos.
kung maaga siyang natapos, maghanap yan siya ng malinisan, malabhan, gagawin niya trabaho guys na hindi inuutusan. So, alam niyo na ang trabaho niya, pero pag maaga siyang natapos, yun, magkikilos-kilos yan siya. Naawa ako kasi medyo ano na siya ba? May edad na talaga siya. Pero masipag man siya. So, pag may ano tayo, mga blessings tayong darating, bigyan natin siya. Kasi, masipag siya, malinis ang kanyang trabaho. Kaya, tungtuwa si Subas sa kanya. Ako din, guys. Hindi siya palang ngiti, kagaya nung nakaraang Didi or yung dating tagahugas, pero deep inside, ano siya, mabait siya. Kaya, gusto ko siya. Bigyan ko siya ng lahat ng kung meron ako, guys. Kasi, hindi din siya maarte sa pagkain, kumakain din siya. So, hinahanda na nila ang bahay sa village. Malapit na ang Dashay, guys. Parating na. So, naglinis daw si Subas doon. Okay? Good morning, guys! Gawa kami ng roti para sa egg roll ni Sweet Banja. Gusto niyang kumain ng egg roll. Nakagawa na kami ng roti. Siya ang magluluto. So, nakagawa na kami na 1, 2, 4. At ito ay pang-5. Wait. Pang-5. 6, 7, 8, 9. Nakasampu din pala tayo. Last na to. So, hindi siya kakain ng kanin. Egg roll ang kakainin namin. Pero ako, meron akong binagoongang gulay. Kahapon niluto ko, guys. Pero pag masarap ang egg roll niya, mag-egg roll ako. Masarap sana to kung wheat flour. Wala kasi kami eh. Maaraw tayo today. So, maglalaba ako today, guys. Nakaluto na ako ng pagkain ni mother-in-law. Siya lang ang kakain ng kanin. So, sobrang maaraw. Ang ganda ng ulap. Blue na blue. Oh, ayan. So, kagabi ay nilutuan ko si Mil ng kangkong curry version. Ayaw niya. Matigas. Hindi daw kaya ng niya. Wala na daw siyang ipin. Sabi ko, nakain naman siya nung rayo na sag. Matigas din naman yun. Ewan ko. Mas matigas siguro ang kangkong. Pero para sa akin, pareho lang. Hirap, guys. Guys, gumawa na si Banja ng roti, nilagyan na ng itlog. Ngayon, gawa siya ng palaman, sibuyas. Lagyan niya ng ketchup. Come na! I'll not video you. Only, ayaw niya pa video. I'll video only this one. Come. Nilagay niya ay mayonnaise, ketchup at sibuyas sa loob. Sibuyas lang. Pero may itlog naman na siya. Ayan. So, sarap siguro to. Mukbang tayo saglit, guys. Kasi maglalaba ako eh. Try natin. Sarap.
Masarap siya. Yeah. Maduta. We have chicken. Chicken. Yeah. Cabbage. Ito na ang aming lunch. Hi guys! Magandang hapon! Kaulanon na diri. So harvest tayo ng parsimunta, udlot ng kalabasa kasi ito ang panihapon ni mother-in-law bago pa bumagsak itong ulan. Ayan guys, panina. Oh. So mabigat-bigat na ulan to kaya tayo ng parsi. Marami ng bunga kasi hindi naman ako nagluluto everyday nito. Hindi gaya ni Subash na talagang araw-araw pinipitas niya. Wala nang matira. Kawawa naman. Ayun, maraming bunga. Dapat kasi alternate ang mga gulay. Kaya si mother-in-law ay nagsasawa rin sa luto ni Subas. Kasi everyday cabbage. Kung hindi cabbage ay kauli. Sinong gaganahan? Uy, bahala. Hindi ako kakain. Uy, kamo na lang. Kayo na lang kumain yan. Dami guys. Kasi matagal-tagal ay hindi nag-harvest. Ulan na guys. Doon guys may araw. Dito uulan. Sarap. Sarap ulit sa feeling. Ayan. So, alas 5:30. Yan, 5:30 na guys. So, magpahinga lang akong konti. Tapos, magluto ng panihapon. Daming tubig guys. Pwede lang ipunin lahat ba ng ulan, no? No? Alam nyo ba, yung bahay na yan? Ayan, yung bahay na yan. Nagre-reklamo. Kasi yung daanan daw nila yung tubig daw galing dito. Ano gagawin namin? Hindi ko alam anong solusyon dyan. Talagang dadaanan ng tubig yung sa kanila kasi mababa yung sa kanila So parang kasalanan namin ba? Kasalanan namin. Parang tubig ulan naman ang maraming sa kanila napupunta, hindi naman galing sa kung saan sa amin dito. Ewan ko guys, hindi ko rin alam. Tanungin ko nga si Santos next time. Kasi nung si Subash ang tinanong ko, walang alam guys. Wala siyang alam or ayaw niyang sabihin sa akin or hindi niya alam paano i-explain sa akin kung bakit nagre-reklamo itong bahay na ito dito. So, si Santos ang tatanungin ko. Ayun guys, ang sarap ng ulan, nakaka-relax. Nakakawala ng stress, nakaka-renew ng utak. Sarap. I-close ko na to window. Maya ulit guys. Ang init, nakalimutan kong
Sa sobrang busy, hindi ko na naalala si Kali. Wait, Kali. I-close ko lang ang aking vlog. Kumusta kayong lahat, guys? Sobrang init. Nandito ako sa lilim. Kaalis lang ng isang grupo na 7 packs. Local chicken kanaset sila. Parang ako lahat ang pumilo. Si Santos ang nag-cut, nagtanggal ng balahibo at nag-cut ng chicken. Si Banja ang nagluto ng local chicken. Lahat ng nasa kanaset na yun, ako na guys ang gumawa at ako na ang nagluto. Kaya naman siya, basta hindi lang ako yung lahat ng gagawa. So, sabi ko sa inyo nung last vlog ko na may i-share ako sa inyo, medyo siya guys na topic, yung hindi ko alam kung i-share ko sa inyo, pero yun na yung reality kasi ng mundo eh. Alam niyo, it's not a secret sa society natin, but I've seen it first time with my bare eyes mismo sa mga mata ko, nakita ko mismo. Dati guys, kinukwento lang sa akin ni Rose na marami doon sa eroplano kasi diba yung eroplano resort din siya, marami ding mga kwarto-kwarto dito sa Kasara guys. Usually ang aming mga customers ay couple yung sa kwarto natin. May bata, may middle age, may matatanda. Usually nakikita ko mga bata talaga. Mga babae nakatakip ang mukha, mga lalaki ay bata pa. So, meron ding mga middle age na mga kaedad ko. And then, meron namang couple talaga, alam ko. Kasi kitang-kitang mukha nila at confident sila. So, alam mo yun na legit couple sila. Meron namang dalawa din na babae at lalaki nakatakip. So, alam na natin yun guys. Marami, mostly ang aming customers ay mga regular guests na sa ating room guys, sa ating mga room guest. So the past few, nung nakaraang mga araw, ang tawag dito, nagpunta dito yung tatlo, una siya ang dumating, yung ating matanda na, mga nasa 60 or 70 plus na siya, pero malusog pa guys, malusog. And then, so lalaki siya, matanda na 60 to 70 plus, pero malusog pa guys. So nauna siyang dumating dito, and then sumunod dalawa niyang assistant na lalaki. May kasamang batang babae guys. Akala ko kaibigan nung staff niyang lalaki na bata pa, mga 20 or 30 plus. Agoy, siya, maarte, siya, tumitingin sa salamin, gaganon-ganon. Open yung mukha niya, hindi nakatakip. Agoy guys, maya-maya na. Na sila? Pumasok na sila sa kwarto. So una, yung matanda, nandun yung babae. Take note, bata pa yung babae. Sumunod, dalawa guys. Nagulat ako, sabi ko kay Banja, sino ang nandoon? Sabi niya, yung tatlo nandoon. Nakakalungkot na, hindi ko alam, nakakalungkot siya. Kasi, bata pa yung babae. Tapos, ayun. Imagine within that day, yun, sunod-sunod na, I'm sure tatlo ang sa kanya, gumamit. I know this is a sensitive issue, but nakita ko na kahit dito sa Nepal pala meron siya. Hindi man siya rampant, hindi mo sila makikita sa street, sa kalsada, hindi mo makikita na may mga bar na ganyan na open sa kanila ang ganyang trabaho. Wala guys. Pasikreto. So meron at meron siya. So pinatutuhanan ni Rose yung mga sinabi niya na meron talagang mga bayaran guys dito. So ayun, prostitute ang tawag sa atin, but palihim lang, sikreto.
Hindi nga siya pa sikreto eh, kasi kitang-kita yung mukha ng bata eh, tsaka kitang-kita ang mga mukha ng mga lalaki. So, meron. Nakakalungkot lang kasi sobrang bata pa niya guys. Tsaka may itsura. Bata na may itsura. Hindi ko alam kung magkano ang bayad sa kanila, pero so, ayun, sana okay siya, sana makapagtapos siya ng pag-aaral, sana umukay ang buhay niya. So, hindi ko naman siya dinajudge, hindi ko rin siya masisisi, kasi buhay naman niya yun, hindi ko siya pwedeng pakialaman, but yeah, sad reality lang. So, ayun guys, yun ang chika ko sa inyo. Sana ay ayun, sana kung yung mga kabataan na maraming opportunity sa kanila, sana maging sila maging maayos sila sa buhay nila, kasi maraming mga kabataan na by choice or not by choice na alam nyo yon, na kailangan kumayod ng marangal or hindi marangal para, I don't know, to survive or to support their needs or their wants, depende, no? But swerte na yung mga bata na natutustusan yung lahat ng mga pangangailangan at mga gusto nila. So, ayun, sana ma-appreciate nila yun, kasi maraming mga kabataan na yun nga, hindi nabibigyan ng ganoong chance or mga opportunities. Kailangan pang magsikap, kailangan nilang gumawa ng mga bagay-bagay na minsan kapit sa patalim. So, ayun lang guys, ayun lang. So, ayun lang ang chika ko sa inyo. Sana ay okay kayong lahat, and thank you all so much po sa inyong walang sawang suporta. And then, ayun, pagod ako guys, maglalaba ako, maghakbat muna ako. See you all on my next vlog. Thank you all so much sa mga regular commenters. Maraming salamat sa mga hindi nagsiskip ng ads, sa mga new followers, sa ating mga regular followers na hindi bumibitaw sa atin noon at ngayon. Kahit konti na lang man kayo, pero at least andyan pa rin kayo. Maraming salamat. And then, ayun lang. God bless everyone. See you all on my next vlog. Bye guys. Amping daghang salamat.